Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na patuloy na pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act o Expanded 4-Piece Bill kung saan ang tulong na matatanggap ng mga benepisyaryo mula sa pamahalaan inaasahang tataas pa. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Naitatawid ng 4-piece beneficiary na si Jeneline ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak sa elementarya sa pamamagitan ng pagtitinda ng empanada at ang Pangtawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan. Nakakatulong naman din po kasi kahit papano yung nakukuha ko every 2 months. Hindi naman po ganun kalaki gaya ng iniisip ng iba. Pero at least nakakatulong po pambaon nila, pambili ng gamit sa school, yung mga kailangan po pang project-project. Natuwa siya nang mabalita ang aprobado na sa Kamara ang House Bill number 8647 o ang Patuloy ang Pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act. Natutugon sa tulong pang-edukasyon, pangmatagalang pagpapaunlad ng kakayahan ng benepisyaryo na 4-piece at pagpapatibay sa katatagan ng kanilang pangkabuhayan. With 224 members voting in the affirmative and 3 in the negative, and 0 abstentions, House Bill 8647 is hereby approved on third and final reading. Sa ilalim ng panukalang Expanded 4-Piece, may mga bagong anyo ng pinansyal na suporta para sa mga pamilya. Itataas ito ang health grant na itatakda na hindi bababa sa 750 pesos kada buwan. Magkakaroon ng first 1,000 days grant na umaabot sa 350 pesos kada buwan na tulong para sa mga buntis at mga batang hanggang 2 taong gulang para labanan ng malnutrisyon. Ayon kay Jeneline, maswerte ang mga bagong ina na makakatanggap ng nasabing tulong pinansyal. Wala po. Yung ano po, yung nagbuntis ako, yung sa ano po, sa PhilHealth lang po. Kahit papano, may bawas na ano. Pero may binayaran pa rin naman po. Makakatulong po sa kanila kasi pambili po ng gatas, diaper ng mga ano, kahit papano po. Bukod dito, magpapamahagi rin ng monthly rice subsidy na hindi bababa sa 600 pesos kada buwan. Hinihikayat naman ang mga adult beneficiaries na pumili ng track para sa Alternative Learning System o ALS, Entrepreneurship o Technical Vocational Training sa TESDA para mapalakas ang kanilang kakayahang makahanap ng trabaho at maging self-sufficient. Sa ilalim naman ng 4-piece STEEP program, bibigyan ng prioridad ang mga anak ng 4-piece beneficiaries sa tertiary education na may 10% slot sa mga paaralan at 10% rin sa mga casual o contractual na posisyon sa gobyerno. Makakatulong po siya kasi kahit papaano makakabawas dun sa mga gastusin. Tapos makakapagtapos talaga sila ng pag-aaral nila. Nakasaad din sa panukala na lalabas sa programa ang mga pamilyang nakamit na ang antas sa self-sufficiency. Habang ang mga nananatiling mahirap matapos ang 7 taon ay maaaring manatili sa programa kung irerekomenda ng isang case manager. Hihigpitan naman ang parusa sa mga lalabag sa batas, kung saan gagawing krimen ang paggamit ng 4-piece cash grants o transaction cards bilang kolateral sa pag-utang. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.